pera dun sa tao na yon, ibigay mo lahat ng gamot or vitamins, lahat ibigay mo, saksakin mo lahat sa kanya, yung mga buko, lahat ng healthy, yung mga hiningi niya, yung mga dapat binigay o hinihingi sa atin, tapos di natin binibigay or alam natin binibili niya yon kasi healthy sa kanya yon. Yun. Tapos hindi naman natin maibigay, diba? Or pwede sigurong ano, may namamatay ba sa gutom? Tingin ko wala eh. May namamatay sa ano, um, well, yung long term na hindi pag-aalaga sa sarili or pinabayaan yung puso, pinabayaan yung organs, mga kumakain ng mga ano, 'di ba, hindi na healthy. No, sisingilin ka niyan, time will come, pag bumigay na yung kidney, ayan, yung dialysis matagal, 'di ba? Yung process. Tapos one day patay na, 'di ba? So yung one day na yun, yung last day na yun, hindi mo na talaga yun mababawi. Hindi mo na mababawi yung buhay kasi dumaan yung mga panahon para pumunta sa isang ospital. Siguro doon na lang ako matutulog. Nag-crash kanina tong live ko. So follow niyo na lang yung journey ko. Tatry ko mag-live doon kahit saan ako makarating. And basta ingat kayo sa health nyo. Kasi 48, 47 na ako. So marami pa rin ako ma-advise sa inyo kung paano kayo tatagal, kung paano kayo aabot at least 47 years old. Yun lang masabi ko kasi hindi ko alam kung ano na mangyari sa akin next year or kung nandito pa ba ako. Pero habang nandito ako, magbibigay ako ng tip, 'di ba? Yun lang naman ang pwedeng ibigay. Basta buhay, pwede pang magbigay ng advice. Ah, basta alam ko, hindi na mare-repair yung puso. Pag may damage ka na, it's just a matter of time bago siya ma-heart attack, mamatay ka, ma-stroke. It's a matter of time. And pag ano na, inatake ka na, na-stroke ka na, wala na yun. Kasi kahit na ibigay mo pa lahat ng pera dun sa tao na yon, ibigay mo lahat ng gamot or vitamins, lahat ibigay mo, saksakin mo lahat sa kanya, yung mga booking. Supporting boundary. Ayan, check nyo lang yung video ko kung makukuha ko yung mga video ko. Kanina, kung ma-download ko pa dito. Nawawala pala yung mga recording natin. Ngayon naka-record ako, pero screen lang, hindi yung boses ko. Mahirap din pala dito. Yun, I have to leave kasi mag-ready na ako. Ready na yung bag ko. Kaya ko pa naman. Kaya ko na. Anong nangyari pa? Ayan, pinapa-prepare ko lang yung tubig ko. Tapos yung dumi ko, yung suka. Gusto ko munang ilabas. Kasi ayoko umaalis sa kwarto ko, tapos hindi nakaayos yung kwarto ko. So, luluwas ako ng Maynila para pumunta sa isang ospital. Siguro doon na lang ako matutulog. Nag-crash pumapatak dito sa utak ko kagabi. Ng madaling araw na ako nagsuka. So, sobrang sakit ng pagsusuka ko talaga. Akala ko mawawala na ako sa mundo. Akala ko goodbye na. Napaka-mysterious talaga. Nag-okay ako kasi inom ng coconut oil. Buti. Bili ako ng coconut oil tsaka olive oil nung Saturday. Takot na takot talaga akong makatulog na hindi ako uminom ng olive oil. So pagkasuka ko, uminom ako. Yun ulit. Pero try kayo ng try. Pag nagsusuka kayo, inom lang kayo. Kahit wala naman kayong diarrhea. Kung may diarrhea na, yun, delikado talaga. Sana hindi kayo magkasakit katulad ko. Dito sa akin kasi kailangan ko sila. Hindi ako makatayo, hindi ako makalakad ngayon. Kasi yung ulo ko, ang bigat-bigat, parang feeling ko may stroke ako, ganyan. So, hindi gagaling yun. Kasi maraming factor kung bakit pwedeng mamatay yung tao. Diba? Pwede ring heart attack. Talagang iiyak na lang talaga ako sa sobrang suffering. Tapos ang pinakamasakit sa akin mula kagabi after midnight, nung magsusuka na ako, wala na akong mailabas na suka. Suka pa din ako ng suka. Tapos every time magsusuka ako, sobrang hilo, umiikot talaga yung paningin ko. Para talaga mamamatay na ako kagabi. Tapos depressed ka pa at the same time kasi wala yung mga anak mo sa tabi mo. Nakapapunta yung mga anak ko dito, susunduin ako, dadalhin ako sa ospital.
gusto ko magpa-confine sa ospital. Siguro ayoko muna umuwi dito. Gusto ko silang, basta kung kahit kung nasan sila, doon ko gustong matulog.